Usapang pwesto sa salon business. Kung isa kang salon owner ngayon o nagbabala ka lang mag-start ng salon business o gusto mong sumubok sa ganitong negosyo, panoorin mo at tapusin mo ang video na to at siguradong meron kang maraming matututunan dito. Yo! What's up? Good morning mga salon owners! Kumusta kayo dyan? Time check natin ay 7:45 na ng morning. At ngayong araw na to ay meron akong sasagutin isang katanungan sa ating follower o kasama natin sa grupo. Meron nga pala tayong grupo Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong mag-share ng iyong storya. Gusto mo bang magbahagi ng iyong kwento? Gusto mo bang magbigay ng tips o idea or meron kang pinoproblema? Pwede mong i-post doon or mag-comment ka para makatulong tayo sa iba. So ngayong araw na to meron tayong sasagutin katanungan, no? Sabi dito sa ating post dito sa ating grupo, tungkol to sa pwesto, usapang pwesto tayo ngayon. Okay lang po ba pag second floor ang pwesto? Based po sa experience nyo. Yan, sabi niya dito. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, baguhan dito sa ating Facebook page, no? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na hindi marunong sa services. Hindi ako marunong sa services, pero yung asawa ko magaling dyan. At meron akong 9 years na experience. At yung inahandle ko sa business namin, yung pag-handle ng tauhan, staff, yung late, yung absent, yung problema sa commission base, basta yung mga problema, mga ganyan, basic na basic sa akin. Dahil meron na nga tayong 9 years experience. Okay, balik tayo dun sa kwento. Usapang pwesto to usapang pwesto. Okay lang ba kung second floor ang pwesto? Bali, may vlog na ako dito nung nakaraan. Pero, same lang to siya. Yun nga lang, sabi niya dito, okay lang ba? Sa tansya ko, dito sa post niya na okay lang ba na second floor yung pwesto, malamang sa malamang, eto wala pa tong salon. Or, baguhan pa sa salon or magtatayo pa lang ng salon, naghanap ng pwesto. Ngayon, bago ko sagutin yan, meron mo na akong ikwento sa inyo. Kasi, sa usapang pwesto, maraming hindi nagkakaintindihan dyan. Maraming, mga ba tawag dyan? Maraming nagkakamali sa ganyang usapan, usapang pwesto. Kadalasan, maraming nagsasabi, yung pwesto mo dapat maraming tao. Yung pwesto mo dapat daanan ng tao. Yung pwesto mo dapat busy dyan. Ngayon, isa-isahin natin yang hihimayin. Una, yung pwesto daw dapat daanan ng tao. Anong klaseng daanan ng tao? Ito ba nasa highway ba? Ito ba daanan ng masasakyan o tao yung dadaan? Or dadaan lang yan yung tao kasi dadaan lang siya? Or meron siyang building na pupuntahan dyan? O parang ganon. Or ito ba ay maraming tao? Kadalasan sinasabi nila dyan ka sa may palengke, sa may ganyan. Ito munang itatanong ko sa inyo, mga salon owners, nagsisimula pa lang. Ito muna ang solusyonan nyo. Ito mo yung sasagutin nyo bago kayo maghanap ng pwesto. At ano yon? Unang-una, sino nga ba ang bebentahan mo? Sino nga ba ang bebentahan mo? Nakuha nyo ba? O comment ko muna kung nakuha nyo yung tanong ko. Sino nga ba ang bebentahan mo? Sino? Ang tanong sino? Sino? Bakit? Nasa tanong kasi ang sagot. Sino nga ba ang bebentahan ko? Ang bebentahan ko pala taga subdivision. Yung mga high-end na mga tao, yung mga professional, or yung mga masa, or yung mga, meron kasing klase ng antas ng pamumuhay, di ba? Yung Class A, Class B, Class C, Class D, yun yung mga ganyan. Ano nga ba yung mga Class A, Class E na yan? Para sa akin, pagkakalam ko, yung C, yan yung masa, yung B, yan yung mga may pera, may kaya sa buhay, yung A, yun yung mga mayayaman, yung D, yun yung mga basta, ganon. So, sino nga bang bebentahan mo? Yan yung una mong sasaguting katanungan bilang ikaw yung owner, bilang ikaw yung may-ari, bilang ikaw yung negosyante.
Ngayon, pag masagot mo na yan, mag-iisip ka ngayon kung saan ko ba ipepwesto tong negosyo ko. Di ba? Kasi, sample natin, yung target market mo ay masa. Di ba? Masa. No, yan yung sinasabi lagi ng iba. Masa. O, yan yung target market mo. Ngayon, yan yung target mo. Tinayo mo yung business mo sa isang condominium. Tama ba yung pinagagawa mo sa buhay? Tama ba yon trip mo? Doon pa lang medyo magulo na. Dito naman, balik na tayo sa topic, di ba? Ngayon, dapat malaman mo kung sino yung target market mo. Balik na tayo doon sa topic. Ano nga ba, okay ba ang second floor? Sa tanong na okay ba ang second floor, itatanong ko ulit sa inyo, sino ba yung target market mo? Comment ka dyan. Dapat alam mo yan eh. Ilang taon, anong kasarian, babae ba yan o lalaki, may trabaho ba yan o wala, di ba? May negosyo ba yan o yun yung mga ganon. Kadalasan sa atin, tinatarget natin masa. Ngayon, okay ba ang second floor? Kung ang target mo matatanda, no? Babaeng matatanda, edad mga 50 pataas. Tapos yung pwesto mo, second floor. Nag-iisip ka ba? Gusto mo hambalusin kita? Hindi na makaakyat yan doon, Diyos ko naman. Di ba? Hindi na makaakyat yan doon. Sa second floor. Paano uubod-ubod na yung mga yan. Di ba? Masakit na tuhod yan. So sa tanong na okay bang second floor, ang sagot ko dyan, depende kung sino yung target mo. Depende kung sino yung target mo. Ngayon, masabi mong second floor. Okay, second floor yung kinuha mo. Ngayon, yung target mo, mga may pera, mga may kaya sa buhay, kumikita ng mga 100,000 monthly. Second floor yung pwesto mo, pero nandun ka sa isang condominium. Nandun ka sa village ng mayayaman. Kahit second floor pa yan, manalo ka dyan. Nandyan yung market mo Di ba? Okay, malinaw. O comment ka naman kung anong idea mo tungkol sa pwesto. Kung anong experience mo. Basta sa akin, sa amin, experience namin sa Zell Salon, bang malakas ang salon ng Mindanao. Siyempre, mag-4 years na ngayong buwan na to. Di ba? Mag-4 na taon pa tayo. Meron tayong 4 na branch at by next year, magbubukas na tayo ng franchise. Yan. So, kabang-abang. So, maraming nagsasabi, no? Maraming sa akin, nagbaba sa akin, bakit daw ako naggaganito, bakit daw ako nagba-vlog, bakit daw ako nagsasabi ng mga kwento ko, ng experience ko, bakit daw ako nagpapayo, bakit daw ako nagsishare ng mga tips ko o technique ko sa pagnenegosyo dito sa salon, nagpapasikat daw ba? Ano ba daw ako? Ano ba daw ang trip ko, di ba? Parang mga ganun. Sabi ko, alam nyo kung bakit ko ito ginagawa? Naniniwala kasi ako na tanging entrepreneur lang, negosyante lang, salon owner lang ang kaya at ang taong tutulong maayos ang bansang Pilipinas. Bakit ko nasabi? Wala yan sa politiko, wala yan kung sinong nandyan, wala yan kung ano ang ginagawa nila. Nasa negosyante po ang tunay na pag-asa. Ngayon, kung hindi ko to isi-share sa mga nagsisimulang mabuting negosyante, wala akong kakampi. Kailangan tayo ng mabuting negosyante. Hindi nyo ba napapansin gaano nakalala yung bansa natin? Hindi nyo ba napapansin yon? Baha, lubog, problema, ang daming korupsyon. Ngayon, kung hindi ka tutulong para maayos to, aantay mo pa ba na may experience to ng apo mo, ng anak mo, ng kaapu-apuhan mo, na mas doble pa o triple pa ang mangyayari dito? Marami ding nagsabi na basta ako, gusto ko lang kumita, gusto ko lang magnegosyo para sa sarili ko. Nako, yun yung mga pinaka makasariling gagawin mo sa buhay mo. Bakit? Ang goal naman ng pagnenegosyo, kumita. Yes, tama yung kumita. Pero gusto kong sabihin sa inyo na tumulong ka naman. Palakihin mo yung negosyo mo, palakihin mo yung
salon mo. Ako, magtutulungan tayo, aayusin natin yung problema dito sa industriyang ito dahil binagsak nila, ginawa nilang ukay-ukay. Diyos ko naman, murang-mura yung services. 500, 600, 599, 499, buy one take one pa. So kailangan ko ng kasama dito, kailangan ko ng mabuting negosyante. Ang kalaban kasi natin dito, yung napakadaming problema sa ating industriya. Problema natin, nakawan. Problema natin yung matitigas na ulo ng tauhan. Problema natin, lumayas pero lumipat sa kabila. So sana isa ka sa mga kasama kong makatulong maayos ang ating grupo, ang ating industriya at bansang Pilipinas. So yan lang, good morning. Trabaho tayo. Kailangan pa natin. Bye.